Ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmacia, si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa, patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dala mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Tara, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay October 18th at pinagdiriwang natin ang kapistahan ng apostol at tagapagsulat ng mabuting balita o evangelist na si San Lucas o si Saint Luke. Si San Lucas po ay hindi po siya kapiling sa original na 12 apostles ng ating Panginoong Jesus. In fact, si Lucas o si Luke ay originally
doktor, parang personal doctor o physician, at companion ni Saint Paul. Kaya yung kanyang naisulat na ebanghelyo at yung second volume nito na Acts of the Apostles ay hango sa mga parang mga conversations o mga interview niya sa mga tao na nakasaksi kay Jesus at sa kanyang first-hand na experience ng pakikilakbay at pakikiministry kay St. Paul. May tatlong detalyeng maganda sa buhay ni St. Luke. Number 1, siya ay hindi Hudyo. Si Luke, ayon sa tradisyon na simbahan, na ay isang Gentile o isang foreigner sa mga Hudyo. Kumbaga, parang hindi siya purong Hudyo in terms of kultura, in terms of kanyang family background, kundi siya lamang ay naakit sa daan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang attraction sa katuruan ng salita ng Diyos na tinuturo noon ng mga alagad ni Jesus. So, ibig sabihin, yung Gospel at yung Acts of the Apostles na sinulat ni Luke ay mababasa natin hindi mula sa point of view ng isang insider tulad ni John, ni Matthew, at ni Mark na kasama ni St. Peter, kundi mula sa point of view ng isang outsider ng community. Sino si Jesus at sino ang simbahan para sa mga taong hindi Hudyo? Sino si Jesus, sino ang simbahan sa mga taong hindi naman originally nananampalataya sa faith nila sa mga turo at aral ni Moses at ng mga propeta sa Old Testament. So siya ay isang outsider. Ikalawa, si St. Luke dahil siya ay outsider, ang special interest niya sa mga writings niya ay kung paano si Lord at ang simbahan ay nag-reach out sa mga nasa, gamitin na natin yung term, peripheries o laylayan ng lipunan. Kaya kung papansinin niyo yung Gospel of Luke at yung Acts of the Apostles, may mga particular na grupo ng tao na minimension niya especially. Una, yung mga kababaihan. Umpisa pa lang, first chapter pa lang ng St. Luke, hindi lamang yung annunciation kay Zechariah ang pinapatungkulan, kundi lalo na yung annunciation sa ating mahal na ina na si Maria at ang pagtatagpo nila ng kanyang pinsang si Elizabeth. Siyempre, nandun din makikita natin yung unang banggit na si Jesus ay hindi lang may kasamang 12 lalaking apostol, kundi may ilang kababaihan tulad ni na Mary Magdalene at ng iba pa na tumutulong at sumusuporta sa kanyang ministry. Sa isang mundo na napaka-patriarchal, si Luke ang nagpakita na ang mga babae, ang kababaihan, ay may papel sa kwento ng kaligtasan ni Jesus. Ano pa? Pangalawa, yung pangalawang grupo na mahalaga rin kay Luke ay ang mga bata, mga kabataan. At nakita natin na sa pagtuturo ni Jesus, meron siyang puso sa mga bata na bagamat sa kultura na yon makukulit at sakit sa ulo ng mga matatanda, ang mga kabataan ay malapit sa puso nating Panginoon. At hindi lang yung mga batang paslit o yung mga baby at mga toddlers, kahit yung mga teenager na pasaway. Kaya pansin nyo yung kanyang parable ng prodigal son. And that leads us to the third group na pinatungkulan ni Jesus, yung mga tinuturing na mga outcasts. Outcasts dahil sila ay hindi kalahi, yung mga Gentiles, or outcasts dahil sila ay tinaguri ang mga sinners o makasalanan sa lipunang Hudyo. Yung mga tax collector, mga prostitute, mga tao of ill repute, tulad ni Zacchaeus, sila ay mahalaga kay Jesus dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi superkited para sa iilan lang. Ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat, basta na doon yung paanyaya ng Diyos ng pagbabagong buhay. At ikatlo, may tradisyon. Ito po hango sa history ng simbahan na may mga ilang simbahan sa buong mundo na merong larawan o icon ng ating mahal na ina na si Maria, dala-dala ang baby Jesus. Tulad ng yung Perpetual Help sa Roma at yung Our Lady of Częstochowa doon sa Poland. At sinasabi, ayon sa tradisyon, ang mga icon na to, mga paintings na to, ay ginawa raw, ginuhit o pininta ni St. Luke mismo. Kaya nga, nagkaroon tuloy ng idea na si Luke ay literal taga-paint o taga-guhit ng larawan ni Jesus. Pero kung titignan natin, hindi naman necessarily guhit na literal na magpe-painting, di ba? Ang buhay natin ay pwede maging larawan ng kwento ni Jesus.
ang buhay natin kapag tayo ay may malasakit sa mga nahihirapan, tayo ay dumadamay sa mga may sakit at may mga pighati sa buhay, kung tayo ay nagiging daan ng pakikipagkasunod, pagbabalik loob, hindi ba nagiging larawan din tayo ni Jesus? Kaya nga po ngayong araw na ito sa paggunita natin sa kapistahan ni San Lucas, hilingin natin yung biyaya na yon. Nawa ang alagad na ito, ang evangelist na ito na tumutok sa mga outsider, tumutok sa laylayan ng lipunan, ang siyang humamon sa atin na maging mukha ni Jesus para sa ating panahon. Kaya po, manalangin po tayo. Diyos naming mapagmahal, salamat po sa pagsugo mo sa iyong mga alagad, lalong-lalo na ang evangelist na si St. Luke. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng malasakit sa mga tao na tinuturing naming iba sa amin. Dahil iba ang kanilang pinanggalingan, iba ang kanilang katayuan o estado sa buhay, o totally ibang-iba lang sila sa aming pagkatao at ugali. Naway magkaroon kami ng puso para sa kanila at matanggap namin sila bilang mga kapatid din. At sana po Lord, sa tulong ni San Lucas, sa tulong ng mahal na ina, kami rin ay maging mukha mo, maging imahen mo sa mundo. Kami nawa ang maging icon ng iyong kaligtasan, ng iyong malasakit sa mga taong nangangailangan sa aming paligid. Ikaw ay nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagdindilay ngayon dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay ngayong Feast of St. Luke, Apostle and Evangelist. Shout out po sa lahat ng mga medical professionals. Mula sa mga dalubhasang doktor, mga nurse at mga medtech, pati na rin sa mga community health workers at sa mga health workers sa mga malalayong baryo dito sa Pilipinas at pati rin sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Si St. Luke ay isang physician, naging isang manggagamot tulad nyo. At sana po, sa inyong paglilingkod sa tao, maipalaganap nyo ang paghihilom at pagliligtas ng Diyos para sa mundo. Ugaliing tangkilikin ng TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff ng Diocese of Parañaque. Shalom.